Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6781-6800. Kabanata 6781. Matapos matanggap ang malaking garapon ng alak, binigyan ni Clayton si James ng isang maikling hitsura, binuksan ang garapon at nagsimulang uminom ng taos-puso. Sumimangot si Adina at bumangon mula sa kanyang upuan. Bago niya maipahayag ang kanyang kawalang kasiyahan, binaril siya ni James ng isang sulyap, na nilagdaan siya upang hawakan ang kanyang kapayapaan. Pagkatapos, tumugon siya kay Clayton telepathically, "Narito ba si Yeria?" Sinalsal ni Clayton ang kanyang inumin at sumagot, "Hindi ako sigurado. Alam ko na ito ay isang pag-set-up laban sa iyo. Hindi bababa sa 8 mga powerhouse sa ranggo ng Yitro Declan ang naghihintay sa iyo na gumawa ng isang paglipat. Marahil si Yeria ay kabilang din sa kanila." Mahinahon na ngumiti si James at sinabing, "Dahil alam mo na, bakit ka dumating? Isa ka rin ba sa mga powerhouse na naghihintay na kumilos laban sa akin?" Panipi. Ang garapon ni Clayton ay tumigil sa kanyang labi habang lumingon siya kay James. Pagkatapos, tumahol siya, "Ano ang impyerno na tinitingnan mo ako? Mayroon ka bang problema?" Si James ay lubos na nababagabag sa mga biglaang pagkilos ni Clayton. Inutusan ni Clayton, "Bumangon ka. Dahil mukhang may buto ka upang pumili sa akin, kakailanganin kong turuan ka ng isang aralin." Bago tumugon si James, hinawakan na ni Clayton ang kanyang braso. Pagkatapos, nagpadala siya ng isang mensahe, na nagsasabing, "Labanan mo ako, at makakahanap ako ng pagkakataon na makalabas ka. Tatalakayin namin ang natitira pagkatapos makarating kami sa isang ligtas na lugar." Habang bumubuo si Clayton ng isang maingat na plano sa pagtakas, si Adina, na nakaposisyon sa tabi ni James, ay biglang nagpakawala ng isang pag-agos ng lila-gintong banal na ilaw na nakadirekta sa kanya. Agad na sumabog si Clayton na may nakamamatay na enerhiya at na-deflect ang pag-atake. Boom! Ang isang marahas na pagsabog ay naganap, na nagiging sanhi ng pagkalat ng mga shockwaves sa buong bulwagan. Ang mga piraso ng kasangkapan ay nawasak, at ang mga batayan ay nagsimulang magkalag ng marahas. Sa gitna ng kaguluhan, nanatili si James sa kanyang upuan. Samantala, ang iba pang mga powerhouse ay ipinadala na lumilipad sa kaliwa at kanan. Nang hindi naghihintay para makatanggap ng karagdagang mga pahiwatig si James mula kay Clayton, inilunsad ni Adina ang walang tigil na pag-atake. Tumalon sina Clayton at Adina sa hangin, binabago ang kanilang larangan ng digmaan. Ang biglaang kaguluhan ay iniwan ang iba pang mga dadalo sa pagkabigla at pagkabagabag. Si Kadira, ang host ng piging, ay sidang. Narito ba si Clayton upang sumali sa pagdiriwang sa ngalan ng Celestium Temple, o siya ay dumating lamang upang pukawin ang problema? Itinaas ni Ilva ang kanyang ulo at tinanong, "Sino ang babaeng iyon?" Mukhang hawak niya ng maayos laban kay Clayton, na nasa ranggo ng Yitro Declan. Si Kadira ay agad na nakuha sa tanong. Kabilang sa mga iginagalang na panauhin na inanyayahan nila, kakaunti ang nasa ranggo ng Yitro Declan. Maliwanag, hindi niya ito nakilala. Samantala, si James ay nanatiling mahinahon na nakaupo. Siya ay masigasig na hinayla ang isang garapon ng kaguluhan at nagsimulang uminom ng nag-iisa. Ang mapang-akit na pag-atake ni Adina kay Clayton ay hindi nagalit sa kanya. Sa halip, lumaki siya ng mas kalmado na para bang ang lahat ay nagbubunyag ayon sa kanyang mga plano. Bigla, 3 lila-gintong light ray ang lumitaw sa talahanayan ni James, 2 lalaki at isang babae. Hawak nila ang mga baso ng alak at nanirahan sa mga walang laman na upuan sa kanyang mesa. Hindi sinuway ni James ang kanilang kumpanya at patuloy na uminom ng kanyang kaguluhan. Ang 3 nagpalitan ng makabuluhang sulyap at ngiti. Bigla, ang isa sa mga matatandang lalaki ay nag-twirl ng kanyang mga sideburns at binigkas,
narinig ko ang napili ng mga mortal na nilalang na ito ay lubos na matapang at walang batas. Nakakakita ka ngayon, talagang nabubuhay ka sa iyong reputasyon. Itinaas ng ibang lalaki ang kanyang baso at sinabi na nakangiting, siya ang kahalili ng Marcy Ice Power, pagkatapos ng lahat. Ang isang ordinaryong tao ay hindi kailanman garnered ang pabor ni Yanni. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6782. Ang nag-iisang babae sa kanila ay nagsalita ng mahinahon, ang pinaka nakakaintriga sa akin ay kung paano niya pinamamahala ang iyon ang ice cold yung governor kaya nakatuon sa kanya. Sinaksak ni James ang kaguluhan na absent sa mesa at tiningnan silang ngumiti. Bakit mayroon ka lang sa iyo? Hindi ba sila dapat maging ikawalo? Ang matandang lalaki na may sideburns ay tumugon ng malakas, upang maging tumpak, 7. Alam namin ang tungkol sa relasyon ni Clayton sa iyo, kaya hindi namin inaasahan ang kanyang tulong. Ang gitnang may edad na nanunuya, ano ang ibig mong sabihin, Lord Zineva? Nagambag siya ng malaki. Ang babae ay nag-chime sa isang sneer, tama siya. Kung wala si Clayton, hindi namin nahanap ang napili ng madali. Tumingin siya kay James at sinabing nanginginig, ang iyong matandang kaibigan ay medyo malakas at napakamayabang. Gayunpaman, siya ay isang maliit na pipi. Mayroon kang nakatagong homeroom. Bid, pinapayagan kang baguhin ang iyong hitsura at itago ang iyong aura. Imposibleng makita ka. Nakalulungkot na nasa sabik siya nang makita ka at inilantad ka. Si James ay ngumiti ng basta-basta at sumagot, ipagpalagay ko na dapat kong pasalamatan siya mamaya. Ito ay naging hindi komportable na lumipat sa ilalim ng isang disguise. Matapos magsalita, bumalik si James sa kanyang orihinal, kapansin-pansin na hitsura. Ang dalawang lalaki ay nagpalitan ng mga ngiti, na tila inaasahan na sa sandaling ito. Gayunpaman, nang makita ang kanyang tunay na hitsura, naiilawan ang mga mata ng babae. Ang matandang lalaki na may sideburns ay tumingin kay James at sinabing, ngayon na ang pusa ay wala sa bag na habulin ang habol. Paano ka namin tatalakayin, James o 49? Sagot ni James habang nakangiti, ang isang pangalan ay isang label lamang. Kung bukas ka rito, hindi ko rin akalain na tinawag din si tatay. Ang tatlong mga powerhouse ay nagulat sa kanyang puna. Ang taong nasa gitnang may edad ay malapit nang yumapekto sa galit ngunit napahinto ng matandang lalaki. Ang matandang lalaki na may sideburns ay hinawakan ng magalang ang kanyang mga kamay at sinabing, payagan akong ipakilala ang aking sarili. Ako si Zineva Algon mula sa 36 na templo ng Ananda ng Langit. Tumango si James sa pagkilala, pagkatapos ay pinaihit ang kanyang pansin sa taong hindi nasaroon ng loob na nasa edad na. Cedric Stormborn mula sa 36 na templo ng Shivam ng Langit. Ako si Sylvia Zylander mula sa 36 na templo ng Yamuna ng Langit. Hindi kinakapit ng babae ang kanyang mga kamay ngunit tinitigan si James ng masidi, na tila naaakit sa hitsura ni James. Matapos ipakilala ng tatlo ang kanilang sarili, ginawa rin ni James. Ako si James, ngunit dumaan ako sa palayaw na 49 minsan. Dahil narito ka, mag-aaliw ako sa anumang paraan na nais mong labanan. Ang trio ay tumingin sa isa't isa matapos marinig ang kanyang mga salita. Pagkaraan nito, pinaihit ni Zineva ang kanyang balbas at tinanong, gustong-gusto mo ba ang labanan? Nagkibit balikat si James at tinanong, ano pa ang maaari mong gusto mula sa akin? Si Cedric ay sumigaw, mayroon ka bang lakas upang labanan kami? Kahit na ikaw ang napili, baka hindi ka makatayo laban sa tatlong kalaban sa ranggo ng Yitro Declan. Napangiti si James ng walang pag-iingat, hinawakan ang kanyang kaguluhan, at sinabing, hindi ako interesado na makipag-usap ng walang kaparerikan. Kung ito ay isang away na gusto mo, pagkatapos ay magmadali. Ang aking pasensya ay nauubusan. Arrogant. Biglang tumayo si Cedric. Lamang nang siya ay kumilos, pinigilan siya ni Slyvia. Sabik na sinabi ni Sylvia, hanggat ibigay mo ang espiritu ni Morgoth at sumama sa amin sa Tai Chi Grand Temple upang ipaliwanag ito, kilalanin ka pa rin namin bilang napili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6783. James ay tumigil, ang garapon ng alak sa kalahati sa kanyang mga labi. Morgoth, iyon ba ang dahilan kung bakit sila dumating para sa akin?
Tila nagsimula ang pamamaraan ni Yeria. Sumulyap si Cedric kay Slyvia at sinaway, wala ka ba sa iyong isip? Kinontra ni Sylvia, siguro siya ay nalinlang sa espiritu ni Morgoth. Narinig lamang natin ang isang panig na kwento mula sa Yeria. Hindi ba natin papayagan siyang ipaliwanag? Si Cedric ay nag-snap, ang mga ngipin ay nakakabit sa pagkabigo, itigil ang pagsimple sa kanya. Ginagawa mo lang ito dahil gwapo siya. Si Slyvia ay nag-retort, nonsense. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Paalalahanan ako ng aking Panginoon na huwag malaya ang masama ngunit hindi rin hatulan ang mga inosente. Sa gitna ng kanilang tumataas na argumento, kumuha si James ng isang masigasig na swig ng kaguluhan na absinthe at tumawa. Napagtanto niya ang balangkas ni Yeria ay wala ng mga bahid nito. Ang mga kataas-taasang nilalang ay hindi rin tanga. Sa wakas ay sinira ni Zineva ang kanyang katahimikan. Ngumiti siya at sinabing, may punto si Slyvia. Kung isuko mo ang espiritu ni Morgoth sa amin at samahan kami sa 32 langit upang linawin ang mga bagay, walang dapat mamatay. Pagkatapos ng lahat, isa ka pa rin sa 5 napili. Bakit nakapipinsala sa iyong kinabukasan sa pamamagitan ng Olying na may isang espiritu ng demonyo? Itinigil ni na Cedric at Slyvia ang kanilang mga argumento at lumingon sa tugon ni James. Inilagay ni James ang garapon ng alak sa mesa at nag-flash ng ngiti. Sinasabi ba ng mabaho na isda na pinapanatili ko ang espiritu ni Morgoth? Natigilan ang trio kung paano tinalakay ni James si Yeria. Bukod kay James, walang ibang tao sa 33 langit ang maglakas loob na gumawa ng gayong hindi magalang na pahayag. Galit na sinabi ni Cedric, gaano ka manggahas na igalang ang Tai Chi? Ikaw. Pinahihit ni James ang kanyang mga mata at sinabing, paano mo malalaman na pinag-uusapan ko siya? Nangangahulugan ba ito na iniisip mo rin siya bilang isang mabaho na isda? Panipi. Ikaw. Sapat na iyon. Huminto si Zineva kay Cedric. Pagkatapos, nai-redirect niya ang kanyang pansin kay James at sinabi sa isang seryosong tono, nag-aalok kami ng kagandahang loob bago tayo gumamit ng puwersa. Kung sumunod ka man o hindi, kailangan mong isuko ang espiritu ni Morgoth at sumama sa amin. Ang mga kataas-taasang nilalang ay naghihintay sa iyong presensya sa 32 langit. Panipi. Tiningnan ni Sylvia si James at pinayuhan, huwag lumaban. Ito ay walang saysay. Kung ikaw ay walang kasalanan, kailangan mo lamang linawin ito sa lahat. Hindi mo na kailangang ilagay ang iyong sarili sa isang posisyon na nakatayo laban sa Zymergy. Ngumiti si James ng bahagya sa Sylvia at sinabing, mabait ka at makatwiran. Ito man ay taos puso o hindi, maaalala ko ang iyong mabuting kalooban. Pagkatapos ay bumangon siya sa kanyang mga paa at sinabi ng mahinahon, sa kasamaang palad, kung balak mong dalhin ako sa 33 langit bilang isang bilanggo, hindi ako sumunod. Si Zineva at Cedric, na sinalsal ng kanyang pagtanggi, sumabog sa malakas na oras na ang mga nasa ranggo ng Yitro Declan ay maaaring gumamit. Sa harap ng mapanirang puwersa, tumayo si James na hindi nagbabago, ang pressure na tila walang epekto sa kanya. Nahuli sa tumataas na pag-igting, natagpuan ni Slyvia ang kanyang sarili sa isang problema. Hindi siya sigurado kung sasali sa kanila upang sakupin si James o tumayo. Si Zineva ay sumingit, kahanga-hanga. Ikaw lamang sa ika-9 na ranggo ng Zeklan ngunit makatiis sa aming mga kapangyarihan. Tila dapat kong buksan ang iyong mga mata ngayon. Nag-flick si Zonava ng kanyang mga daliri, at isang sinag ng lila gintong ilaw ang lumitaw upang makabuo ng isang mahabang tibak. Pagkatapos, sisingilan siya kay James. Isang malakas na klang ang lumusot ng ang tibak ay milimetro lamang ang layo sa lalamunan ni James. Ang isang crimson light shield ay lumitaw upang hadlangan ang tibak. Nanlaki ang mga mata ni Zanova sa pagkabigla. Ikaw. Itinaas ni James ang kanyang kamay, hinawakan ang tibak, at sinabing, isang magandang tool na espiritual. Pinili kayong dalawa ang maling panig. Sa sandaling natapos ni James ang pagsasalita, itinaas niya ang tibak at bumagsak. Isang 10 kulay na ilaw na agad na sumabog, kumatok sa Zinevza at Cedric Away. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6784. Boom! Boom!
Dalawang kulog na pagsabog ang nagpadala ng Zenova at Cedric na nakakasakit sa likod, na sumabog sa malawak na palasyo sa likuran nila at muling pag-urong ng libo-libong mga magaan na taon. Habang pinipilit nila ang kanilang mga sarili, kapwa nag-ubo ng dugo at ang kanilang mga mukha ay nakarehistro na pagkabigla. Si Sylvia, na nanatili sa mga gilid, ay namangha sa lakas. Ikaw, napakalakas mo. Ibinalik ni James ang kanyang taybak, na brandish ito, at sumagot ng nakangiting, hindi ito tungkol sa aking lakas, ngunit ang higit na mahusay na kalidad ng sandatang ito. Hindi yun totoo. Madali siyang kumatok ng dalawang powerhouse sa ranggo ng Yitro Declan. Gaano takot siya sa buong lakas. Hindi naniniwala si Slyvia. Si Zenova ay pumalakpak sa kanyang mga kamao at sumigaw, pinapagaan namin ang aming kalaban. Dapat tayong lumabas, Cedric. Kung hindi, ito ay magiging mantsa sa aming mga pangalan. Sumingit si Cedric, kung gayon, patayin siya. Ang dalawa ay sinisingil muli kay James. Bigla, ang lugar ay napuno ng mga lilang gintong ilaw na taybak, mga parang multo, at mga palad na naglalayong kay James mula sa bawat direksyon. Malakas na tumayo si James, naligo sa isang 10 kulay na glow at isang karagdagang hadlang sa crimson. Nakaharap sa mabangis na pagsalakay, mahinahon niyang hinihigop ang mga ito at lumitaw na hindi nasaktan. Ang nakasisindak na pagpapakita ay nag-iwan ng mapagmataas na Zenova at Cedric na natigilan, kumukulo sa galit habang nakuha nila ang kanilang pag-iingat. Sigaw ni Cedric, bakit hindi ka kumikilos, Slyvia? Huwag kalimutan ang iyong Panginoon ay naghihintay din sa amin sa 33 langit. Tiningnan ni Sylvia si James, nagkasalungatan, pagkatapos ay sinabi, ikaw ay matigas ang ulo. Humihingi ako ng paumanhin na gawin ito. Sa sinabi nito, nagtipon siya ng isang napakalaking alon ng tubig na may mabilis na alon ng kanyang mga kamay. Gayunpaman, bago niya mailunsad ang pag-atake, inihagis ni James ang form ng Dawn Blaze at kumatok sa kanya. Nakatayo si James kung saan si Sylvia ay ilang sandali at sinabing, ang pag-iwas sa iyong buhay ay ang pinakamalaking lawak ng aking kabaitan. Sina Cedric at Zenova ay nasa kumpletong pagkabigla. Si Sylvia ay nasa ranggo ng Yitro Declan ngunit hindi makatiis ng isang pag-atake mula kay James. Napagtanto ang gravity ng sitwasyon, si Zenova ay sumigaw ng mapilit, kung ang mga matatandang tao ay patuloy na nanunood mula sa mga anino, ang napiling isa ay makatakas. Kaagad pagkatapos, 4 na lilagintong ilaw na sinag na sumiklab sa paligid ni James at naging materialized sa mga powerhouse sa ranggo ng Yitro Declan. Si James ay sumisigaw, mabuti. Narito ang lahat, gagawin ko itong mabilis at papatayin kayong lahat ng sabay-sabay. Matapos magsalita, ang katawan ni James ay sumabog sa isang nakakatakot na 10 kulay na ilaw na sinag, na kumakalat sa buong ika-30 langit. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6785. Ang malakas na hangin ay umungol bilang 10 kulay na apoy na bumagsak sa kalangitan. Ang mga gusali, bundok, flora, at fauna sa buong ika-30 langit ay gumuho at sumabog. Ang mga nilalang sa ilalim ng ranggo ng Declan ay nagdusa ng labis sa ilalim ng kakilakilabot na pagsalakay ng mga supernatural na kapangyarihan. Nagsusuka sila ng dugo at natupok ng apoy. Maraming mga nilalang sa apoy ang sumigaw sa paghihirap habang tumakas sila sa lahat ng direksyon. Kahit na ang mga nasa ranggo ng Xerxo Declan ay nagpupumilit upang labanan sa kanilang mga supernatural na kapangyarihan. Gayunpaman, nasasabik sila sa puwersa at hindi may mount ang anumang mabisang pagtutol. Ang 7 powerhouse sa ranggo ng Yitro Declan ay napanood ang sakuna sa buong ika-12 ambag. Ang kanilang mga mukha ay ipininta ng kakilakilabot habang ang kakilakilabot na eksena ay nagbukas. Hindi nila naisip na ang napili ng Mortal Realm ay maaaring magkaroon ng isang nakakatakot na puwersa. Nakakagulat, hindi pa niya pinakawalan ang kanyang tunay na lakas. Kahit na, ang kanyang aura ay sapat na upang maging sanhi ng gayong mapanirang pinsala. Itapon ang pagbuo ng demonyo. Napapaligiran ng isang halo ng lilang gintong banal na ilaw, mabilis na kumilos si Zenova. Nag-shimmered ang kanyang katawan, at 12 pisikal na clones na nakakalat sa walang bisa. Ang iba pang mga powerhouse ay nagpatawag din ng kanilang mga clones, na pinupuno ang mga ito sa isang porma sayon.
Habang ang 7 powerhouse at ang kanilang mga clones ay nag-coordinate ng kanilang mga pagsisikap, ang mga napakaraming beam ng lila-gintong ilaw na sinag ay nagko-convert, na nagpapatibay sa isang napakalaking lila-gintong tower sa walang bisa, na bumubulusok kay James. Tumayo si James sa lugar, ni flinching o umiwas. Ang kanyang pag-uugali ay kalmado habang ang napakalaking tower ay sumabog sa kanya. Natawa si Cedric, haha. Nakulong namin siya. Itapon ang lahat ng iyong mga supernatural na kapangyarihan upang paksain ang demonyo. Agad niyang itinulak ang kanyang mga palad, na nagsusumite ng malawak na enerhiya na lilang ginto sa tower. Ang iba pang mga powerhouse ay pinakawalan ang kanilang mga supernatural na kapangyarihan, na nagdidirekta ng kanilang pinakamakapangyarihang puwersa sa lilang gintong tower. Mabilis itong dumulas, na bumubuo ng kidlat at kulog, na hinihimok ang isang cataclysm na nanginginig sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan na ito, ang isang nasa gitnang may edad na nakasuot ng isang itim at puting balabal na sinawsal, Emph, ang ina po ni Yanni ay walang espesyal. Siya ay bluffang lamang. Ang kanyang mapang-uyam na pahayag ay nagpukaw ng pagtawa sa gitna ng iba pang mga powerhouse sa walang bisa. Akala ko nagtataglay siya ng mapanirang lakas. Mukhang mali ako. Sa Zymergy, kahit na ang mga powerhouse sa ranggo ng Soma Declan ay hindi mapigilan ang aming pagbuo ng demonyo. Ang sinumang sahod laban sa Zymergy ay simpleng pag-iingat ng kamatayan. Matapos marinig ang kanilang mga puna, ang pagtawa ni James ay sumikat sa walang bisa. Sigaw ni Cedric, sino ang nandoon? Ang iba pang mga powerhouse ay tumingin sa paligid ng gulat. Si James ay sumigaw, alam mo talaga kung paano aliwin ang iyong sarili. Mayroon ba kayong isang sama ng loob laban sa ika-30 langit? Bakit ka nagsasagawa ng labis na lakas? Sinusubukan mo bang mawala ang lugar na ito? Ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng malaki matapos marinig ang kanyang panunuya. Agad nilang pinaihit ang kanilang tingin sa tower pa rin na umiikot ng mabilis sa ibaba nila. Ang mga guhitan ng kidlat ay kapansin-pansin na hindi tumitigil, ngunit walang mga nakalulungkot na hiyawan na nagmula kay James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6786. Zineva naramdaman ng isang bagay na hindi nag-atas, ano ang nangyayari? Ang isang powerhouse ay nakatitig sa tore at sinabing, imposible ito. Hindi ba siya nakulong sa loob ng pormasayon? Isang mas batang powerhouse ang nanunuya. Hindi, dapat siyang maging bluffang. Walang makatakas sa pagbuo ng demonyo. Sa sandaling natapos na niya ang pagsasalita, isang ningning na red radiance ang sumiklab sa likuran niya at agad siyang natanggal. Ang marahas na pagsabog ay nagpadala ng kanyang laman at dugo na kumikislap sa lahat ng dako. Ang mga alon ng pagkabigla ay kumalat, na nagiging sanhi ng pag-iling ng lugar. Ang iba pang mga powerhouse ay nawala ang kanilang balanse, na nagjolteng sa puwersa na may natatakot na mga ekspresyon. Kasabay nito, ang lila-gintong tower sa lupa ay detonated, na nagpapadala ng mga shockwaves sa bawat direksyon, na karagdagang sumisira sa nasira na 30th langit. Pagkaraan nito, 6 lamang sa mga powerhouse ang nanatili sa walang bisa, ang kanilang bilang ng mga pisikal na clones ay lumala mula sa marami hanggang 12 lamang. Si Zineva ang unang yumapekto at nagbigkas, pinatay si Lord Silas. Ang iba pang mga powerhouse ay lumingon, upang makita lamang si James na nakatayo sa walang bisa kung saan ang mga batang powerhouse ay naging. Ang kanyang postura ay nakaka-relax sa kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran, ang kanyang buong katawan ay kumikinang na may 10 kulay na ilaw na sinag. Hindi mo rin pinamamahalaan ang mga tanga upang matrap ako. Bakit nagpapatuloy pa? Nanlaki ang mga mata ni Cedric sa pagkabigla, pagkatapos ay umungol siya, hindi. Hindi ito posible. Paano siya nakatakas sa Demon Bind Formation? Panipi. Ang iba pang mga powerhouse ay nakatitig din kay James, ang mga mata ay puno ng takot at manipis na hindi paniniwala. Sinabi ni James na may isang smirk, game over. Ang mga powerhouse sa ranggo ng Yitro Declan dito ay mas mahina kaysa sa mga nasa Great Historial Land. Gamit ang sinabi, sinawsal niya ang kanyang kamay, at isang napakalaking pormasayon ang bumaba. Ang kalangitan na puno ng mga kulay abo na ulap, at ang tunog ng mga kampanilya na nagring sa pag-iisa ay sumigaw, na ginagawa ang buong pag-ilid ng hangambag na marahas. Ang 6 na powerhouse ay umikot sa walang bisa na dumbfoundedly.
Bago sila magreaksyon, isang napakalaking kampanilya ang bumaba at nakulong sa kanila. Maya-maya, ang makukulay na kidlat na bumagsak, sumabog ang apoy, at marahas na hangin na bumagsak sa loob ng pormasayon. Ang 6 na powerhouse na nakulong ay biglang natagpuan ang kanilang sarili na nahaharap sa maraming makapangyarihang puwersa. Ito ang galit na hangin. Mag-ingat ka. Si Zineva ay sumigaw ng frantically, pagkatapos ay tinawag ang 3 glazed tower. Inilibot nila ang kanyang katawan at ipinagtanggol siya laban sa mga pag-atake. Ang iba pang mga powerhouse ay mabilis din na tinawag ang kanilang mga supernatural na kapangyarihan upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Habang sila ay ginulo, isang magandang batang babae ang lumitaw sa itaas nila. Dahan-dahan siyang bumaba tulad ng isang diyosa. Agad na lumitaw si James sa tabi ni Lizzie, na nagsasabing, manatili ka sa oras na ito. Dapat mong hayaan akong subukan ang aking lakas, di ba? Pinahihit ni Lizzie ang kanyang mga mata at sinabing, kaya hindi mo ako kailangan ngayon. Sumingit si James. Ikaw ay isang malaking batang babae ngayon, kaya huwag maging sanhi ng problema. Matapos magsalita, itinapon ni James ang hakbang na Terrace Astride. Nagpakita siya bago ang natitirang 6 na powerhouse at sinabing, bibigyan kita ng pagkakataon na magkasama. Sa ganoong paraan, maaari akong magkaroon ng ilang kasanayan. Panipi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6787. Ang 6 na powerhouse ay galit na galit sa mga salita ni James. Umungol si Cedric, gaano ka mapagmataas? Sa palagay mo ba ay hindi ka maaaring talo? Inunat niya ang kanyang mga kamay, at libu-libong mga lilang gintong ilaw na ilaw ang pumuno sa pormasayon, na nagwawalis kay James. Ang iba pang mga powerhouse ay agad na sinisingil sa kanilang mga clones, na nakapaligid kay James mula sa lahat ng direksyon. Hinimok ni James ang kanyang kapangyarihan sa Marcy Eyes, isinaaktibo ang form ng Dawn Blaze, at agad na nakikipag-away sa 6 na powerhouse. Ang mga figure ay nag-flick tungkol sa habang ang lakas ay sumulong sa kalangitan, at ang mga pagsabog ay patuloy na sumabog, sinamahan ng pagngangalit ng kulog. Lumipat si James na may kamangha-manghang bilis na kahit na ang 6 na powerhouse sa ranggo ng Yitro Declan ay maaaring mapanatili. Sa bawat oras na ginamit ni James ang kanyang kapangyarihan sa Marcy Eyes, ang mga pisikal na hayop na mas makapangyarihan kaysa sa kung ano ang maaaring ipatawag ni Yanni. Isang itim na dragon sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang kamay at isang tigre sa pamamagitan ng sipa ng kanyang paa. Di nagtagal, napapaligiran siya ng isang pulutong ng mga espiritual na hayop. Hinarap ni James ang 6 na powerhouse sa malapit na labanan. Hinawakan niya ang kanyang lupa at nakuha pa ang itaas na kamay. Dagandong. Ang mga ungol ng isang makapangyarihang itim na dragon ay lumusot sa hangin. Itinulak ni James ang kanyang palad, na nag-uutos dito kay Cedric. Nakakatakot, mabilis na tinawag ni Cedric ang kanyang 4 na clones upang makagambala sa pag-atake. Gayunpaman, hindi sila nanindigan laban sa pag-atake ng dragon at natanggal sa epekto. Ang laman at dugo ay naligo sa pagbuo. Ang itim na dragon ay nagpatuloy na lumulubog hanggang sa tumama ito kay Cedric, na tinusok ang isang malaking madugong butas sa pamamagitan niya. Si Cedric ay nag-staggered at naglabas ng isang bibig ng dugo, nakakapit sa kanyang dibdib sa lubos na hindi paniniwala. Paano? Paano ka napakalakas? Walang oras si James upang mabigyan siya ng pansin. Mabilis siyang lumingon at pinakawalan ang isa pang malakas na welga ng palma. Ang hindi mabilang na mga palad na pula ng dugo ay lumitaw at sinira ang iba pang 5 mga clone ng powerhouse, na agad na nakikitungo sa malubhang pinsala sa kanilang mga pangunahing katawan. Bumagsak sila sa loob ng pormasayon, lamang na maubos ng mga nagngangalit na apoy. Ang kanilang mga hiyawan ng paghihirap ay napuno ng hangin. Sa pamamagitan lamang ng isang paglipat, naipasok na niya ang mga kritikal na sugat sa kanyang mga kalaban, agad na nakakuha ng itaas na kamay. Nag-hover si James sa pagbuo, napapaligiran ng mga bolts ng kidlat tulad ng isang Diyos na digmaang digmaan. Si Sylvia lamang ang hindi nakaranas ng malubhang pinsala. Tiniis niya ang matinding sakit at bumangon sa kanyang mga paa, tinitigan si James sa hindi paniniwala, tinanong niya, nasa ranggo na ka na ba ng Soma Declan? Mahinahon na ngumiti si James bilang tugon, pagkatapos ay biglang pinalawak ang kanyang kamay at malakas na hinayla siya. Sinuri niya siya at nagkomento,
Mayroon kang isang mahusay na figure at medyo maganda. Mag-aasawa ako sa iyo ng isang kaibigan ko. Panipi. Pagkatapos magsalita, si James ay casual na inilipat siya sa likuran niya. Si Sylvia ay malapit ng lumaban ngunit nahuli ni Lizzie. Sino ka? Tanong ni Sylvia, namutla ang kanyang mukha na may pagkabigla. Inilagay ni Lizzie ang kanyang mga kamay sa likuran niya at tumugon ng mapaglarong, dapat mo akong tawaging madam. Anyway, umupo ka at manood. Malilibutan namin ang iyong buhay. Ito ay higit pa sa maaasahan mo. Si Sylvia ay masyadong nasaktan ng mabisang presensya ni James upang aliwin ang isang pandiwang spar na may Lizzie. Kabilang sa mga nakababatang henerasyon ni Zymergy, maraming mga powerhouse. Gayunman, pinapagaan nila siya at hanggal na naisip na ang pagbuo ng demonyo ay sapat na upang matrap ang napili. Tinitigan ni James ang 5 powerhouse riding at sumisigaw sa gitna ng apoy. Ang kanyang mga mata ay nag-flint ng isang chilling, nakamamatay na hangarin. Bigla, sumigaw si Zineva, kami ay mga alagad mula sa mga templo sa loob ng Zymergy. Talagang balak mo kaming patayin at gumawa ng isang kaaway sa Zymergy. Mahinahon na tumugon si James, hindi ka sinasadyang nakipagtulungan kay Talchi. Ano ang mahalaga kung tayo ay maging mga kaaway? Panipi. Humingi ng tawad si Zinevs, wala kaming interes sa iyong vendetta kasama si Taichi. Ang aming layunin ay upang makuha ang espiritu ni Morgoth at pigilan ka na bumaba ng isang masasamang landas. Panipi. Si James ay nanatiling hindi gumagalaw ng kanyang mga kahilingan. Si Cedric, na nasugatan na, ay itinuro sa akusado kay James at Yumoko, di man, kung mayroon kang lakas ng loob, patayin mo ako ngayon. Tingnan kung ang aking Panginoon ay hindi magkakalat ng iyong kaluluwa sa hangin. Napakahusay. Ibibigay ko ang iyong nais. Malamig na sumagot si James, pagkatapos ay inalis ang kanyang kamay upang ipatawag ang isang lilang pula na ilaw ng tibak. Ang ilaw ng tibak ay bumagsak sa gintong katawan ni Cedric halos agad. Ang isang kulog na pagsabog ay naganap, na sumabog ang kanyang laman. Ang mga piraso ng kanyang katawan ay nakakalat, at ang dugo ay napatay sa lahat ng dako. Ang lingering force rippled palabas, pinalala ang pagdurusa ng nasugatan na nilalang. Matapos masaksihan ang kalupitan ni James, ang natitirang mga powerhouse ay lumuhad at humingi ng awa. Paumanhin kami, napili. Mangyaring extra sa amin, napili ng isa. Kami ay sumusunod lamang sa mga order. Inaamin namin ang aming pagkakamali. Dapat nating sinubukan na harapin ang sitwasyon ng mapayapa. Ito ang ginagawa ni Yeria, hindi sa atin. Ipinikit ni James ang kanyang mga mata at nakinig sa kanilang mga kahilingan. Natigil siya sa kanyang pilosopiya na ang pagpapakita ng awa sa isang kaaway ay katulad ng pagiging malupit sa sarili. Palagi siyang naging mapagpasya sa kanyang mga desires. Bukod dito, kung naligtas niya ang kanilang buhay, mapapahamak nito ang kanyang kaligtasan sa pamamagitan ng pagbubunyag ng kanyang kinaroroonan. Mayroon pa rin siyang mahahalagang bagay upang malutas at hindi ito mapanganib. Matapos dumating sa isang resolusyon, tinawag ni James sina Fennec at Hemera. Ang dalawa ay lumitaw sa likod ng isang nasugatan na powerhouse at agad na itinulak ang kanilang mga tibak sa pamamagitan ng kanyang katawan, na epektibong tinatapos ang kanyang buhay. Mabilis na naging material si Lizzie sa tabi ni James sa isang pagsabog ng ilaw. Inilunsad niya ang mga masiglang light beam mula sa kanyang palad at mabilis na bumaba ng 3 powerhouse. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang lugar ay naligo ng dugo. Nasaksihan ang trahedya na pagkamatay ng kanyang mga kasama, sumigaw si Zineva, pinili, mangyaring extra ang aking buhay. Mayroon akong mahalagang impormasyon para sa iyo. Si James ay gestured para tumigil si Lizzie, pagkatapos ay pinahit ang kanyang pansin kay Zineva, na nakaluhod sa loob ng dagat ng apoy. Alam mo ang kapalaran na naghihintay sa iyo kung nahanap ko ang iyong impormasyon na hindi ka wili-wili, di ba? Nagbabala si James. Mabilis na sumagot si Zineva, syempre. Hindi mo ba nais na malaman ang nasabing langit ng langit? Sumimangot si James sa kanyang mga salita. Tinanong ni Lizzie, alam mo ba kung nasaan siya? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6788. Zinevs tumango ng mabilis bilang tugon. Bago siya makapagsalita, biglang nagyelo ang pagbuo.
Inaktibo ni James ang Chaos Yin Yang Eyes at hinanap ang kanyang bola ng enerhiya ng kaluluwa, agad na nakuha ang lahat ng impormasyon. Inabot niya ang kanyang kamay at sinipsip ang bola ng enerhiya ng kaluluwa sa kanyang kamay. Pagkatapos, dinurog niya ito. Sumigaw si Zinava at biglang nahulog sa nagliliyab na 10 kulay na apoy. Nanlaki ang mga mata ni Sylvia matapos masaksihan ang brutal na eksena. Maging si Lizzie ay nagulat na tumingin sa kanyang mukha. Bakit mo siya pinatay? Habang dahan-daang itinaas ni James ang kanyang kamay, hinayaan niya ang durog na bola ng enerhiya ng kaluluwa ng kaunti. Hindi na siya kapakipakinabang, kaya hindi na kailangang panatilihin siya sa paligid. Kinuha si Abak, lumapit sa kanya si Lizzie at sinabing, ngunit nasa ranggo siya ng Yitro Declan. Sina Hemore at Fennec ay maaaring kumonsumo sa kanya. Panipi. Bago siya makatapos ng pagsasalita, ang nakakatakot na mga pulang ilaw na kinunan mula sa mga mata ni James at agad na hinawakan ang mga bola ng enerhiya ng kaluluwa sa mga kamay ni Hemore at Fennec. Master, malapit nang magprotesta si Fennec, ngunit agad na tinakpan ni Hemore ang kanyang bibig. Bulong ni Hemore, manahimik ka. Dapat magkaroon ng kanyang mga dahilan si Master. Matapos hanapin ni James ang mga bola ng kaluluwa, dinurog niya ang mga ito ng walang pagbubukod. Si Hemore at Fennec ay tulad ng mga bata na kinuha ang kanilang mga lollipops. Nabigo, ang kanilang mga ulo ay nakabitin. Matapos ikalat ang mga labi ng durog na bola ng enerhiya ng kaluluwa, sinabi ni James, hindi lahat ay nagkakahalaga ng pagsunod. Tila nasa ranggo ng Yitro Declan ngunit talagang nasa ranggo lamang ng ranggo ng Xerxo Declan. Nahit nila ang kanilang mga limitasyon at hindi na maaaring lumaki. Tiningnan niya ang downcast Hemore at Fennec, na nagpapaliwanag, kung natupok mo ang mga ganitong uri ng mga bola ng enerhiya ng kaluluwa, maaari kang makapasok sa ranggo ng Declan. Gayunpaman, permanenteng nakakulong ka sa ranggo ng Xerxo Declan. Panipi. Nang marinig ang mga pananaw ni James, mabilis na itinaas ng Hemore at Fennec ang kanilang mga ulo. Ang ranggo ng Xerxo Declan ay hindi nila maaabot ngayon. Gayunpaman, mayroon silang mga adhikain na lumalawak na higit pa sa pag-abot sa antas na ito. Pinangarap nila ang balang araw na makamit ang Yitro, Soma, Historial Declan Rango, at maging ang Declan Mahayana. Kahit na si James ay malupit, ang kanyang mga aksyon ay sa huli ay inilaan para sa kanilang sariling kabutihan. Labis na sinabi ni James, kung nais mong lumakas, dapat mo itong gawin ng hakbang-hakbang. Sa halip na kumonsumo ng mga panlabas na energies, ang pagpapabuti sa pamamagitan ng iyong sariling pagsisikap ay mahalaga. Pagkatapos, tinawag niya ang Wisdom Tower at ang Perceiver Tower. Pagkatapos, sinabi niya, ang mga kapangyarihan ng 10 banal na templo ay natipon sa loob ng 2 tower na ito. Matagal na kayong kasama ko. Oras na ang iginawad ko kayong dalawa. Magpatuloy. Kung tungkol sa kung anong mga pagkakataon o taas na maabot mo, depende ito sa iyong pagpapasya at kalooban. Ang mga mata ni Hemore at Fennec ay nag-spark ng tuwa. Tulad ng malapit na tumalon si Fennec, hinawakan siya ni Hemore. Ngunit Master, malapit ka nang umakyat sa 33 langit at labanan ang Yeria. Kung papasok kami sa mga tower ngayon, mawawala ka sa mga katulong. Dapat nating harapin ang anumang magkasama. Panipi. Napagtanto ang hangarin ni Hemore, mabilis na sumang-ayon si Fennec, lumaban tayo, Master. Papasok kami sa mga tower pagkatapos ng labanan. Tumawa si Lizzie at tinukso, ang mga matapat na bata. Sa kasamaang palad, kayong dalawa ay mahina pa rin at hindi masyadong maraming tulong. Mas mainam na pumasok sa mga tower at maabot ang ranggo ng Declan sa lalong madaling panahon. Sa pamamagitan nito, ang pagbuo ng Master ay maaaring mailabas ang buong potensyal nito. Ngumiti si James sa kanila at hinimok, pumunta. Si Hemore at Fennec ay nagpalitan ng isang sulyap, pagkatapos ay clenched ang kanilang mga ngipin. Sa susunod na segundo, nagbago sila sa mga light beam, bawat isa ay pumapasok sa isang tower. Matapos maiimbak ni James ang mga tower, inilagay ni Lizzie ang kanyang mga kamay sa likuran niya at tinanong, paano ko hindi makita na sila ay nasa ranggo ng Xerxo Declan at hindi ang ranggo ng Yitro Declan. Itinuro ni James ang mga katawan sa loob ng porma sayon at ipinaliwanag, ang kanilang mga kapangyarihan ay hindi mula sa loob ng kanilang mga kaluluwa,
ngunit ang mga katawan. Pumunta suriin para sa iyong sarili kung hindi ka naniniwala sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6789. Doubtful, si Lizzie ay nagmula sa kalangitan. Matapos suriin ang ilan sa mga katawan, naintindihan niya agad ang sitwasyon. Mapahamak ito, Yeiria. Ibinibigay niya ang mga kapangyarihan ng Tai Chi Soul Pearl sa lahat. Alam kong maraming mga powerhouse sa ranggo ng Yitro sa ilalim ng 40th langit ay kakaiba. Kaya ito ay dahil sa Tai Chi power. Panipi. Itinuro ni James si Sylvia sa likuran niya at sinabi, hindi lahat ng mga ito ang naisip. Naabot na niya ang ranggo ng Yitro Declan at isang bihirang hydrogen ate, na nagtataglay ng isang katawan na may elemento ng tubig. Tiningnan ni Lizzie si Sylvia at tinanong ng agad, pinaplano mo bang gawin siyang wala sa kanyang babae? Pinaihit ni James ang kanyang mga mata sa tanong. Sa kabilang banda, si Sylvia, kahit na hindi makapagsalita, ang kanyang mga pisngi ay nag-flush. Nagpatuloy si Lizzie, sa palagay ko. Agad na isinaaktibo ni James ang form na Dawn Blaze, lumapit sa kanya, at tinakpan ang kanyang bibig. Ma'am, snap ni James, sapat. Ngayon, oras na upang i-play ang iyong bahagi. Pinahihintulutan ni Lizzie ang kamay ni James at inakusahan, halimaw ka. Iniisip mo ba talaga na kunin mo rin ako bilang iyong babae? Ikaw ba ay isang narcissist? Ako ang iyong pangalawang katawan. Tinakpan muli ni James ang kanyang bibig at sinabi ng galit, sapat na. Kailan ka naging isang baluktot? Napakabata mo at hindi magkakaroon ng ganyan, maruming mga saloobin. Panipi. Tinitigan siya ni Lizzie, hindi nagsasalita. Bumantong hininga si James. Itoon ang pansin sa mga mahahalagang bagay. Kahit na ang mga taong ito ay hindi talaga sa ranggo ng Yitro Declan, nakaupo sila sa isang tambak ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Tumalikod si Lizzie at agad na nagtanong, mayroon bang balita tungkol sa Thea? Umiling-iling si James at sinabing, hindi. Gayunpaman, natuklasan ko mula sa kanilang mga bola ng enerhiya ng kaluluwa na ang isang bitag ay na-set up para sa amin sa Tai Chi Grand Temple. Hindi bababa sa 5 mga powerhouse sa ranggo ng Soma Declan ang naghihintay sa amin. Matapos mabawi ang kanyang kamay, lumingon si James at nag-sneer, sila ay mula sa iba't ibang mga templo sa ilalim ng 40th heaven. Sa ibabaw, nagpapanggap silang maakit ng Yeiria upang makuha ako at sinusubukan kong pilitin na isuko ang espiritu ni Morgoth. Gayunpaman, sinusubukan nila akong bitag para sa kawalang hanggan upang matiyak na hindi ako tatayo sa paraan ni Marcy na maging pinakamataas na landas. Nanlaki ang mga mata ni Lizzie sa pagkabigla. Tinanong niya, ngunit paano nila malalaman na iniwan natin ang mahusay na lupain ng historial? Paano nila malalaman na iset up ang bitag sa 30 at 33 langit ng maaga? Isinasaalang-alang na kinokontrol natin ang 10 banal na templo at Marcy, imposible na mabilis na kumalat ang balita. Kahit na pumasok kami sa Zymergy, si Egor ay nakikipaglaban sa iyong ngalan. Bukod dito, mayroon kang nakatagong bid ng homeroom, at hindi ka nila dapat makita. Panipi. Si Lizzie, na matalino, ay tinukoy ang mahalagang isyu sa kamay. Sinabi ni James na nakangiting, paano kung ang isang tao ay nagsusubaybayan sa amin ng matagal bago ito? Ang mga browser ni Lizzie ay lumabo sa pagsasakatuparan. Ngumiti si James at sinabing, huwag natin itong baybayin. Mas gugustuhin kung may mangganguna sa atin kung saan bihag sina Light, Thea at Abelard. Habang tumalikod si James mula sa talakayan, bumalik sa porma sayon, nag-atubili si Lizzie na boses ang kanyang pag-aalala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6790. Ang ika-30 langit ay naiwan sa isang nakapipinsalang estado pagkatapos ng labanan. Sa mga lugar ng pagkasira, daan-daang mga malubhang na sugatan na nilalang sa ranggo ng Zeklan ay nakaupo sa mga posisyon ng Lotus, na nagsusumite ng kanilang mga kapangyarihan upang mabawi. Marami sa mga alagad ng Tai Chi, tagapag-alaga, mga landas sa langit, at mga pinuno ay kabilang sa mga nasugatan. Ito ay mga mahahalagang numero na nagsilbi sa Tai Chi, at nakalagay sa iba't ibang bahagi ng mas malaking realms. Itinuturing silang kanyang mga piling puwersa. Napansin sila ni James ng ilang sandali,
at isang nakangiti-ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa palagay mo ba ay galit na galit si Yeria kung papatayin ko silang lahat? Kinutya ni Lizia, walang saysay iyon. Lahat ng bagay sa ilalim ng 32 langit ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Siya ay isang Diyos at maaaring mabuhay muli ang mga ito anumang oras. Tinanong ni James, paano kung papatayin natin sila sa loob ng Years 1 Genesis Bell? Tumawa si Lizia. Ang iyong katalinuhan ay walang alam na mga hangganan, Master. Iwanan mo ito sa akin. Matapos magsalita, naaktibo niya ang Years 1 Genesis Bell at sisingilan sa pangkat ng mga nilalang. Biglang inutusan ni James, iwanan mo na ang mga pamilyar na mukha ngayon. Magiging kapaki-pakinabang sila. Sa susunod na sandali, ang Years 1 Genesis Bell ay nagmula sa kalangitan at nakulong ang pangkat ng mga nilalang, pinupuno ang lugar ng mga hiyawan at pag-iyak ng takot. Inilagay ni James ang kanyang mga kamay sa likuran at umikot na may ngiti. Sa di kalayuan, nakita niya sina Kadira at Ilva, na naghihintay na ma-officiated bilang mga gobernador ng Yin at Yang. Isang gaganapin ang mga perlas ng espiritu, at ang iba pang mga scroll, nagyelo sa manipis na gulat. Nanlaki ang mga mata ni Kadira na may ganap na takot matapos na masaksihan ang pangkat na natrap ng Years 1 Genesis Bell. Hindi kailanman sa kanyang ligaw na mga pangarap ay naisip niya ang kaganapan upang maging isang masaker ng sekta ng Tai Chi. Kahit na ang dalawa sa kanila ay naligtas mula sa doom. Itinuro ni Ilva si James at sumigaw, "Why ikaw ay 49?" Si Kadira ay bumalik sa katotohanan at stammered, how buhay ka pa ba? Kahit na 7 powerhouse sa ranggo ng Yitro Declan ay maaaring pumatay sa iyo. Ikaw ba ay isang halimaw? Napangiti si James ng walang pag-iingat habang pinakawalan niya ang isang masiglang 10 kulay na ilaw sa kanila, agad na nakapaligid sa kanila at hinayla sila papunta sa kanya. Sinubukan nilang pigilan ngunit natanto na ang kanilang mga kapangyarihan ay nasil na. Si James ay hindi pa lumipat ngunit pinamamahala ang upang maisil ang kanilang mga kapangyarihan sa isang pag-iisip lamang. Upang maisil ang mga kapangyarihan ng mga nilalang sa ranggo ng Xerxo Declan, kailangan niyang magkaroon ng kakilakilabot na lakas. Kayong dalawa ay matagal nang pinangarap na maging mga gobernador ng Yin at Yang, di ba? Sige, bibigyan ko ng iyong mga kagustuhan. Ang katawan ni James ay sumabog sa isang ilaw na pula ng dugo, na mabilis na nakapaloob sa Kadira at Ilva. Kaagad, ang mga perlas ng espiritu at mga scroll sa kanilang mga kamay ay pinagsama sa kanilang mga katawan, na pinakawalan ang isang pagsabog ng lila-gintong ilaw. Arg! Sa pamamagitan ng isang sigaw, pinalawak ni Kadira ang kanyang mga braso, at isang lilang gintong ningning ang sumabog mula sa kanyang katawan. Siya ay lumubog sa kalangitan, na lumaya mula sa ilaw ng dugo ni James. Nagsalita din si Ilva ng isang matalim na sigaw at umakyat sa walang bisa, na nakabalot sa isang gintong halo. Ang mga nakasisindak na kapangyarihan ay lumitaw mula sa kanilang mga katawan, mabilis na sumisid sa buong ika-30 langit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6771. Sa susunod na segundo, sa ilalim ng 2 gintong ilaw, ang ika-30 langit na nabawasan sa mga pagkasira ay naibalik sa orihinal na hitsura nito. Kahit na ang Havenworth Palace, na gumuho, muling bumangon. Itinaas ni Kadira ang kanyang ulo at tumawa. 49, salamat. Pinayagan mo akong tunay na isama ang lahat ng mga banal na perlas ng Yang at tanggapin ang pagpapala ng mga iniisip ng nakaraang Tai Chi. Ngayon, opisyal na akong pinagkadalubhasaan ang Heli Archpower at naging isang tunay na gobernador ng Yang. Ha. Ang nakaraang gobernador ng Yang ay hindi rin ma-master ang kapangyarihang ito, kaya ang kanyang paglilinang ay umabot lamang sa ika-7 ranggo ng Zeklan. Sa kabilang banda, naabot ko ang ranggo ng Yitro Declan mula sa ranggo ng Xerxo Declan. Pagkatapos, si Ilva sa walang bisa ay nagtaas ng kanyang mga kamay at sinabi na excited, isinama ko ang lahat ng Hemnesarch na banal na perlas at natanggap ang pagpapala ng nakaraang Tai. Mga saloobin ni Chi, naabot ko rin ang ranggo ng Yitro Declan mula sa ranggo ng Xerxo Declan. Panipi. Habang tumatawa, tumingin si Kadira kay Ilva. Mahusay. Ilva. Hindi na tayo mga pupe sa awa ng iba. Kailangan nating pasalamatan ang napili.
Upang maipahayag ang ating paggalang, dapat tayong magtulungan at paalisan ang espiritu ni Morgoth mula sa kanyang katawan bago ibagsak siya at ibigay sa kanya si Tai Chi. Nang marinig iyon, sumimangot si Ylva. Kadira, tinulungan kami ni James. Bakit ka naghihiganti kapag nagpapasalamat ka sa kanya? Ano ang alam mo? Galit na sigaw ni Kadira, wala siyang ginawa sa amin. Siya ang ating kaaway. Siya ang taong si Tai Chi ay nagsabi sa amin na mahuli. Panipi. Nag-aalala si Ylva. Kaagad, ang kanyang katawan ay nag-flick. Nagpakita siya sa harap ni James. Maaari tayong maging mga gobernador ng Yin at Yang dahil ginamit ni James ang kanyang kapangyarihan upang itulak tayo. Hindi kita papayagan na saktan ang aking benefactor. Sa gayon, naging galit na galit si Kadira. Nagugulo si James. Ang saloobin ni Ylva ay hindi inaasahan. Mayroon bang tulad ng isang walang muwang na tao sa sekta ng Tai Chi? Ylva, mawala. Biglang umungol si Kadira. Hindi mo na kailangang sumali sa mga puwersa sa akin, ngunit hindi mo maiwasang matulungan ang aming kaaway. Bukod, siya ang kaaway ng aming guro. Pupunta ka ba sa pagtataksil sa aming guro at sekta ng Tai Chi? Nakaharap sa pag-ungol ni Kadira, naging tahimik si Ylva. Natagpuan ni James ang sitwasyon na nakakatawa, ngunit walang magawa siyang sinabi, Ylva, di ba? Hindi mo na kailangang protektahan ako. Hayaan siyang lumapit sa akin. Hindi. Agad na lumingon si Ylva at sinabi, inaamin ko na ikaw ay malakas. 7 mga powerhouse sa ranggo ng Yitro Declan ay maaaring hindi kahit na ang iyong tugma, ngunit isinama ni Kadira ang Yang Divine Pearls ngayon. Ang kanyang lakas ay lumampas sa kapangyarihan ng 7 powerhouse sa ranggo ng Yitro Declan. Ito ay dahil siya ang pinuno ng 30 langit. Panipi. Nang makita kung gaano ka nababahala si Ylva, nais ni James na magsalita. Ngunit siya ay nag-ambala. Dapat mong iwanan ang 30 langit ngayon. Tutulungan kita na pigilan siya. Kapag umalis ka sa Zymergy, baka hindi siya ang iyong tugma. Pagkatapos, si Ylva ay naging isang sinag ng amethyst ginto na ilaw at dumiretso sa Kadira. Nang makita na si Kadira at Ylva ay nakikipaglaban sa walang bisa, tumawa si James ng mapait at umiling-iling. Sa ngayon, maririnig ang tinig ni Lysia. Ha? Bakit sila nakikipaglaban sa isa't isa? Pakiramdam ko ay walang magawa. Chuckled James. Nais kong pagsamahin ang dalawang kayamanan sa una. Hindi ko inaasahan na pasalamatan. Nang marinig iyon, si Lysia ay sumabog sa pagtawa. Tila na ninakaw mo ang talento ng Tai Chi sa pamamagitan ng aksidente. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6772. James ay tumingin sa Kadira at Ylva na nakikipaglaban sa walang bisa. Kumuha siya ng isang garapon ng kaguluhan na absinthe at some andal sa isang bato. Dahan-dahan siyang umupo. Sa oras na ito, ang Eurus 1 Genesis Bell ay lumawak hanggang sa panig ni James. Pinisil ni Lysia ang 4 na mga numero mula rito at itinapon ito sa harap ni James. Dapat mong makilala ang mga ito. Maaari mong harapin ang mga ito sa iyong sarili. Pagkatapos, lumingon si Lysia at bumalik sa Eurus 1 Genesis Bell. Sinamahan ni James ang kaguluhan na absinthe. Sa pagtingin sa mga figure na nakaluhod sa harap niya, sinabi niya, mga kaibigan ko, kumusta ka? Natigilan ang 4 na mga numero. Itinaas nila ang kanilang mga ulo. Nang makita nila ang mukha ni James, tumingin sila na parang nakita nila ang kanilang mga huling ninuno. F49. James. Buhay ka pa. J. James. Naririnig ang kanilang mga exclamations, ngumiti si James at sinabing, ang 4 sa iyo ay naging Grand Patriarch ng mga sikat na Orthodox mula sa mundo ng Genesis. Hindi ako karapat-dapat sa iyong mga busog. Nang marinig ng 4 na figure si James na nanunuya sa kanila, nagpalitan sila ng sulyap. Pagkatapos, ang takot ay sumabog sa kanilang mga mukha. Pamilyar sila kay James. Pagkatapos ng lahat, nakipaglaban sila sa kanya dati. Karaniwan, kapag nagkita ang mga kaaway, magagalit sila. Ngunit ngayon, napagtanto nila na wala silang pagkakataon na magalit muli sa pagkikita ni James. Pagkatapos ng lahat, si James ay isang pag-iral na hindi rin natatakot ng 7 mga powerhouse sa ranggo ng Yitro Declan, hayaan silang magranggo ng Zeklan. J. James, natigil si Matanaya. Ayos lang ba si Zitlali? Ayos ba ang ating libog na sekta?
Sinulyapan ni James si Matanaya. Inikat niya ang kamay niya. Isang sinag ng pulang ilaw ang sumulpot sa katawan ng huli. Sa susunod na segundo, 12 ng mga puting ilaw ang sumabog sa katawan ni Matanaya. Sa instant na iyon, ang 10 kapangyarihan na ibinigay sa kanya ni Tai Chi ay inalis. Ang sumpa ng Tai Chi ay itinaas din. Kasabay nito, ang ranggo ng paglilinang ni Matanaya ay bumaba mula sa ika-9 na ranggo ng Zeklan hanggang sa rurok ng pagkonsumo ng ika-9 na pagdurusa ng Uriswandaeum ranggo. Nang makita ang mga pagbabagong nangyayari sa kanyang katawan, hindi na darama ni Matanaya. Sa halip, nasisiyahan siya. Sa susunod na segundo, yumuko siya kay James. Salamat sa paglabas mo sa akin sa pagdurusa. Ito ay naging matigas para sa iyo. Sinulyapan ni James si Matanaya. Nasiyahan ka sa kapangyarihan ng isang powerhouse sa ranggo ng Zeklan. Ngayon na bumalik ka sa kung saan ka nagsimula, baka malungkot ka sa loob ng ilang oras. Hindi ako. Mabilis na umiling-iling si Matanaya. Sa palagay mo ba gusto ko ang ranggo ng Zeklan? Ngumiti si James. Tulad ng inaasahan ni Sir Matanaya. Tila hindi nagbago ang aming pagkakaibigan. Huwag kang mag-alala. Kapag bumalik tayo sa mundo ng Genesis, mapapabuti ang lahat. Sa iyong pagpapasya at pag-unawa, babalik ka sa ranggo ng Zeklan at marahil kahit na ang ranggo ng Deklan. Magaling iyon. Pagkatapos, nagbago ang ekspresyon ni Matanaya habang sinabi niya, sa pamamagitan ng paraan, ang mga celestial na saging ay pinigilan sa Zymergy. Iniligtas sila ni Yegor. Sinabi ni James, ang iyong paglilinang ay masyadong mahina ngayon. Dapat mong itago sa Uriswan Genesis Bell sa ngayon. Pagkatapos, gumawa siya ng isang kilos gamit ang kanyang daliri. Agad na ipinadala si Matanaya sa Uriswan Genesis Bell. Nang makita nila ito, sina Zayden, Zolani at Izert na nasa lupa ay agad na yumuko. James, mangyaring tulungan kami, na nakikita tulad ng nakilala namin dati. Tama iyon. Hindi namin makikilala ang bawat isa kung hindi tayo lumaban. Matagal na kaming nakilala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6773. Hindi ko nais ang ranggo ng Zeklan o ang ranggo ng Graveries. Gusto ko lamang ang aking sariling paglilinang. Hindi ko nais na kontrolado ng sino mang iba pa. Hindi ko nais na maging alipin ng ibang tao. James, mangyaring iligtas mo ako, sabi ni Izert. Naririnig ang 3 powerhouse na nagmamakaawa. Iginulong ni James ang kanyang mga mata. Ang 3 sa kanila ay palaging tapat sa Tai Chi. Noong nakaraan, nagtulungan pa sila upang mapupuksa si James. Ngayon, humihiling sila at umiiyak. Gaano sila kahihiyan. Samantala, sa walang bisa, si Ilva ay pinasabog ng kadire kasunod ng malakas na pagsabog. Habang siya ay pinasabog, nahuli siya ni James. Noon lamang siya ay steadied ang sarili. Naglabas siya ng isang bibig ng dugo at lumingon kay James. Bakit ka pa nandito? Magmadali ka at umalis. Mas mahina ka kaysa sa asawa ko. Walang magawa, umiling-iling si James. Dahil itinuturing mong mahalaga ang mga kaibigan at pamilya, ang iyong buhay ay naisave. Pagkatapos, hinimas niya ang katawan ni Ilva na may 2 daliri. Kasunod ng isang sinag ng pulang ilaw, nagyelo si Ilva. Anong ginagawa mo? Sabik na tanong ni Ilva. Sa susunod na segundo, itinaas ni James ang kanyang ulo. Itinulak niya ang kanyang palad, at isa pang pulang ilaw ang bumaril hanggang sa walang bisa. Si Kadira, na malapit nang lumapit, ay nahuli. Bumangga siya kaagad sa pulang ilaw. Pagkatapos, sa ilalim ng Kadira, isang bola ng pulang apoy ang naapoy. Siya snorted disdainfully. Sa palagay mo ba ay maaaring saktan ako ng isang bola ng apoy? Pagkatapos nito, inalag niya ang kanyang mga binti at sinipa ang bola ng apoy. Pagkatapos, tumawa ulit siya. 49, sa palagay mo ba ay hindi ka mapipigilan pagkatapos pumatay ng 7 powerhouse sa ranggo ng Yitro Deklan? Ang 7 powerhouse sa ranggo ng Yitro Deklan ay pekeng. Ako ay isang tunay na powerhouse sa ranggo ng Yitro Deklan. Tinulungan mo akong maging isang tunay na gobernador ng Yang. Binaril mo ang iyong sarili sa paa. Narito, hindi ako mapapansin. Gayunpaman, dahil tinulungan mo akong maging gobernador ng Yang ngayon, papayagan kita ng mas kaunti. Ang iyong mga kamay ay itatali. Pupunta ka at makita ang Tai Chi sa akin.
Siguro maaari akong maglagay ng mabubuting salita para sa iyo sa Tai Chi. Sa ganitong paraan, hindi ka makaranas ng labis. Kung hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa iyo, huwag mo akong sisihin na maging walang awa. Nag-click si James sa kanyang dila. Laruan ka lang. Sa palagay mo ba mababago mo ang mundo? Pagkatapos, gumawa siya ng isang paglipat. Sa susunod na segundo, ang bola ng pulang apoy na sinipa ni Kadira ay naging 2. Pagkatapos, sila ay naging 4. Pinuno nila ang buong kalangitan at napuspos siya. Ano ang nangyayari? Tumalikod si Kadira at tumingin sa paligid niya. Nakaharap sa pulang apoy, nagpanik siya. Ito ay imposible. Ang lugar na ito ay nasa ilalim ng aking kontrol. Kahit na ang elemental na kapangyarihan ay dapat makinig sa akin. Panipi. Pagkatapos, kumalas siya sa kanyang mga kamay. Ang isang sinag ng amethyst gintong ilaw ay kumalat, ngunit ito ay nilamon ng pulang apoy. Pagkatapos nito, sinalakay ng red flame si Kadira. Sa oras na ito, sa walang bisa, bilang isang kahanga-hangang banal na ilaw na sinaksak ng isang AMETHYSTGOLD cloud na sumaklaw sa kalangitan ay sumulpat sa buong ika-30 langit. James, itigil mo na, dumating ang isang tinig. Ang biglaang marangal na tinig ay sumimangot kay James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6774. Sa susunod na pangalawa, isang sinag ng kahanga-hangang at banal na gintong ilaw na nakalagay sa Kadira. Kasabay nito, ang mga pulang apoy ay lumayo sa pamamagitan ng amethyst gintong banal na ilaw. Mabilis na kumalas si James sa kanyang kamay. Isang bola ng pulang siga na mas nakakatakot ay lumitaw. Bumuo ito ng isang singsing ng mainit at pulang apoy sa paligid ng Kadira. Ito ay hindi mapigilan. Ang eksenang ito ay nagulat kay Kadira. Hindi na siya mapagmataas. Sa oras na ito, isa pang amethyst gintong banal na ilaw ang sumakit. Bumuo ito ng isang pangalawang pader sa paligid ng Kadira, hinaharangan muli ang pulang apoy. James, pupunta ka ba laban sa buong Zymergy? Ang malakas na tinig sa walang bisa ay tunog muli. Ikaw ang napili at ang pag-asa ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Hindi mo masisira ang iyong hinaharap dahil sa isang sandali ng salpok. Si Ilva ay tumingin kay James na sabik. Ang napili. Bigla, sumigaw si Kadira, Wesley. Nakipag-away siya kay Morgoth at sinubukan na magdulot ng kaguluhan sa Zymergy. Ipinadala ako ni Tai Chi upang dalhin siya sa 32 langit. Hindi ko inaasahan na siya ay lumaban. Dapat siyang parusahan. Mas mahalaga, si Ilva na binigyan ng posisyon ng gobernador ng Yin ay nakipag-away sa kanya. Ipinagkanulo niya si Tai Chi. Dapat siyang parusahan din. Naririnig iyon, sumigaw si Wesley, Kadira, shut up. Gusto mo bang mamatay? Sa palagay ni Kadira, hindi niya ako papatayin. Hindi siya sapat na matapang upang patayin ako. Ang aking guro ay ang pinuno ng 33 kalangitan. Inanyayahan ko ang nakaraang mga saloobin ni Tai Chi at isinama ang mga banal na perlas. Ako ang tunay na gobernador ng Yang. Bago siya matapos na magsalita, itinulak ni James ang parehong mga kamay. 2 sinag ng nakasisindak na pulang ilaw na patungo sa Kadira. Kasunod ng 2 malakas na pagsabog, ang 2 pader ng amethyst ginto sa paligid ng Kadira ay gumuho. Ang amethyst gintong ulap na sumulpat sa lugar ay nanginginig din. Hindi. Sigaw ni Kadira. Ang pulang apoy sa paligid niya ay agad na nilamon sa kanya. Sinunog nila siya, ginagawa siyang twist at maging masakit. Sa isang baluktot na mukha, sumigaw siya sa sakit. Nang makita iyon, tinakpan ni Ilva ang kanyang bibig sa pagkabigla at nanginginig. Samantala, ang mga mukha ng Zayden, Zolani at Izert ay namutla. Laking takot sila kaya nang ahas silang hindi makahinga. Sa walang bisa, si Wesley ay nagbagsak. Ito ang apoy ng dugo ni Emperor Yarden. Maya-maya, kasunod ng huling hiyawan ni Kadira, agad siyang sinunog at pinino. Siya ay naging isang nakasisilaw na lila na espiritual na perlas. Kabilang sa hindi mabilang na pulang apoy, ang perlas ay bumalik sa kamay ni James. How posible ba ito? Tiningnan ni Ilva ang lila na espiritual na bead sa kamay ni James. Paano mapapino ang Kadira sa isang espiritual na bead? Sa tingin mo masyadong mataas sa kanya. Sumingit si James at sinabing,
Ang mga naunang saloobin ng Tai Chi at ang Yang Divine Pearls ay nangangailangan ng isang vector na gamitin ang apoy ng dugo upang pinuhin ito sa Heliarch na espiritual na perlas. Ito ay isang bihirang materyal upang palayasin ang gintong katawan. Pagkatapos, itinaas ni James ang kanyang kilay at sumulyap kay Ilva. Siyempre, kung ang isa ay maaaring pagsamahin sa Hemnesarch Divine Pearl, posible na magtapon ng isang tunay na gintong katawan. Nakaharap sa matalim na titig ni James, natakot si Ilva ng 2 hakbang. Malinaw na siya ang Hemnesarch na banal na perlas sa mga mata ni James, ngunit ayaw niyang mamatay tulad ng kung paano namatay si Kadira. Nakakatakot ito. Nang makita na ang mukha ni Ilva ay naging mapatla, ngumiti si James. Ang iyong kabaitan ay nagligtas sa iyo, ngunit dapat mo akong igalang. Ibinaba ni Ilva ang kanyang ulo, nanginginig. Bibat ako sa ilalim ng sekta ng Tai Chi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6775. Mula sa sandaling ito, hindi ka labis, sinabi ni James, ang kasuklam-suklam na Tai Chi ay hindi karapat-dapat sa iyong kabaitan. Ang banal na Zymergy ay hindi karapat-dapat na mapanganib mo ang iyong buhay para dito. Ibinaba ni Ilva ang kanyang ulo at natahimik. Maya-maya, dahan-dahan siyang lumuhad sa lupa at yumoko kay James. Wala siyang sinabi, ngunit ang kanyang mga aksyon ay nagpahayag ng kanyang desisyon. Pinili ni Ilva na isuko ang sarili kay James. Samantala, sa gilid, sina Zayden, Zolani at Izert na nakaluhod sa lupa ay hindi makakatulong ngunit huminga ng matalim. 49 ang unang tao na bukas na pumatay kay Kadira na protektado ni Wesley sa harap ni Wesley. 49 din ang unang tao na nag-recruit ng mga talento mula sa sekta ng Tai Chi sa 30th langit na nasa ilalim ng kontrol ni Tai Chi. Noong nakaraan, 49 ay wala sa mundo ng Genesis. Sa isang sulyap ng isang mata, nagbago ang lahat. Ang Grand Patriarchs ng Super Orthodox ay marahil ay hindi kwalipikado na magdala ng 49 na sapatos ngayon. Ito ay labis na nakakahiya sa kanila. Hindi nila may flip ang script at burahin ang kahihiyan. Inihayag ni James ang kanyang kamay at inilagay si Ilva sa kalawakan. Pagkatapos, tumingin siya upang makita ang amethyst gintong ulap sa walang bisa. Kwalipikado ba akong makita ang iyong gintong katawan ngayon? Bumantong hininga si Wesley. Ngayon na ikaw ay malakas, pupunta ka sa akin. Hindi ko pa naintindihan ang iyong paninindigan. Sinabi ni James, kaya, hindi ko matukoy ang aming relasyon. Hindi kami mga kaaway, ngunit hindi rin kami kaibigan. Hindi kami malapit. Wala kaming nakaraan. Kilala lang tayo. Panipi. Ang kanyang tinig ay naging mahigpit. Gayunpaman, lagi kong tandaan ang kabaitan ng pagbibigay sa akin ng isa pang buhay, na nakatagpo ka at ang patnubay na ibinigay mo sa akin. Ang 3 uri ng kabaitan ay ang 3 mahusay na pabor. Pagkatapos nito, kung buhay pa ako, maaari mong i-claim sila pabalik sa anumang oras. Sa gayon, tumawa si Wesley. Mag-aangkin ako ngayon. Mangyaring lumabas mula sa Zymergy ngayon. Tumahimik si James. Ano ang problema? Tinanong ni Wesley, ang patayo at domineering na si James ay babalik sa kanyang mga salita. Itinaas muli ni James ang kanyang ulo at pinaliit ang kanyang mga mata. Gusto kong iligtas ang aking asawa. Aling asawa ang iyong pinag-uusapan? Tanong ni Wesley. Sumimangot si James. Sir Wesley, sinabi ko na ngayon. Pagkatapos nito, kung buhay pa ako, maaari mong i-claim ang 3 pabor sa anumang oras, ngunit hindi ito kasama sa oras na ito. Alam kong ikaw ay matalino at matapang. Bumantong hininga si Wesley at sinabing, ngunit sulit ba na gumawa ng isang bagay na alam mong mabibigo ka? Huminga ng malalim si James. Kung sa palagay ko sulit ito na. Wala namang sinabi si Wesley. Sa halip, isang ilaw ng amethyst ginto na sinaksak ng. Ang isang screen ng isang hindi regular na hugis ay lumitaw sa harap ni James. Nagpakita ito ng isang pangkat ng mga powerhouse na nakatayo sa 31 templo ng Tai Chi Grand. Batay sa ilaw at aura, ang powerhouse na may pinakamababang ranggo ng paglilinang ay nasa ranggo ng Xerxo Declan. Mayroong 5 mga powerhouse sa ranggo ng Soma Declan. Napalibutan nila ang isang hugis parihaba na kama na gawa sa jade na nagpalabas ng isang malamig na aura. Ang kanilang mga ekspresyon ay makabuluhan.
Sa kama ay isang nakamamanghang babaeng nabubuhay na may isang chiffon lamang na sumasakop sa kanyang katawan. Siya ay natakpan ng dugo. Nakakatakot ito. Parang patay na siya. Siya pa rin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6776. Bigla, sumigaw si James. Ang iyong panloob na demonyo ay nasa iyo pa rin. Maaari ka bang mag-concentrate? Tumunog ulit ang boses ni Wesley. Kahit na ikaw ay malakas at maaaring labanan laban sa 5 mga powerhouse sa ranggo ng Soma Declan, mayroon silang taong minamahal mo bilang isang hostage. Paano mo maibibigay ang iyong lahat? Nakaharap sa mga salita ni Wesley, pinalo ni James ang kanyang mga kamao. Sa mga pulang mata, itinaas niya ang kanyang ulo. Kaya, ito ay isang bitag. Sigaw ni Wesley, pinili ni Zymergy ang 5 na piling. Gusto mo bang maging una na mamatay? Ngunit dapat kong i-save ang aking asawa. Si James ay matigas na umungol. Hindi lamang hindi mo may save ang iyong asawa, ngunit mamamatay ka rin. Matutupad mo ang mga ito. Hindi ba ito isang walang silbi na sakripisyo? Nangangatuwiran si Wesley kay James. Bukod dito, siya ang magaan na makalangit na landas. Hindi siya ang iyong tunay na asawa. Panipi. Nagulat si James. Bigla siyang natahimik. Sa oras na ito, sa labas ng walang bisa, isang tunog ng coquettish ang tumunog. Master, huwag maniwala sa kanyang kalokohan. Ito ay kasinungalingan. Ito ay isang ilusyon na nilikha niya. Pagkatapos, si Adina ay naging isang sinag ng amethyst gold light at lumitaw sa tabi ni James. Sinulyapan siya ni James at napagtanto na natatakpan siya ng mga sugat. Sumimangot siya. Nasaan si Clayton? Tinalo ko siya, kaya napahiya siyang makita ka. Tumakbo siya palayo. Umiling-iling si Adina. Isang sinag ng ilaw ng amethyst ginto ang sumabog sa kanyang katawan, at ang mga pinsala sa kanyang katawan ay gumaling. Pagkatapos, tiningnan niya ang amethyst gold cloud sa walang bisa. Master, huwag maniwala sa kanya. Si Yeria at Wesley ay pareho mula sa Zymergy. Sila ang ating kaaway. Bukod, alam ko kung nasaan ang tunay na lokasyon ng light langit na landas. Hindi niya tayo niloloko. Sumimangot si James nang marinig niya ito. Samantala, walang hininga si Wesley sa oras na ito. James, naintindihan ko ang lahat. Nakuha mo ang pamana ni Emperor Yarden. May kapangyarihan kang kontrolin ang buong mahusay na lupang pangkasaysayan. Tama iyon. Tumango si James. Anumang mga trick na mayroon ka ng iyong mga manggas, maaari mong gamitin ang lahat ng magkasama. Sige, wala nang sinabi si Wesley, mayroon ka ng lakas upang pukawin ang problema sa Zymergy. Bilang isang clone, hindi kita mapigilan. Kung nais mong matukoy kung tayo ay mga kaaway o kaibigan, maghintay hanggang sa gumalaw ka ng problema sa ika-30 langit. Pagkatapos, halika ako sa 40th langit. Ngunit nais kong ipaalala sa iyo na ang tanging mga tao na maaaring makapinsala sa iyo ang mga taong pinakamalapit sa iyo. Ang mga taong pinakamalapit sa iyo ay magbibigay sa iyo ng isang nakamamatay na suntok. Dapat kang magbantay. Pagkatapos, ang amethyst gold cloud sa walang bisa ay pinaikot bago mawala. Nang makita iyon, hindi makakatulong si Adina. Ang tinatawag na batas ng mga landas ay maaaring mukhang patas, ngunit sa katotohanan, ito ay banal. Pagkatapos nito, tiningnan niya si James at sinabing, Master, kaibigan mo ba si Clayton? Umungol si James bilang tugon. Nakikita ko, sinabi ni Adina sa isang mababang tinig, hindi totoo na nais niyang labanan laban sa akin. Nais niyang magpadala ng isang piraso ng impormasyon. Agad na lumingon si James at tumingin sa kanya. Anong impormasyon ang ipinadala niya sa iyo? Sinabi ni Adina, ngayon lamang. Bago umalis si Clayton, sinabi niya sa akin na sabihin sa iyo na ang tunay na ilaw na makalangit na landas at si Abelard ay nasa kaharian ng Chronosia. 4 na mga powerhouse sa ranggo ng Yitro Declan ang nagbabantay sa kanila. Ang Chronosia Realm. Sumimangot si James. Tinanong niya, nasaan iyon? Narinig ko ang aking guro na nabanggit ito dati. Huminga ng malalim si Adina. Ito ay kung saan ang nakaraang Tai Chi ay may isang hitsura ng tao sa unang pagkakataon at kung saan una niyang binuksan ang kanyang mga mata. Nang marinig iyon, si James ay may makabuluhang pagpapahayag. Gaano kalayo ito mula sa 34 langit? Ito ay sa 34 langit.
Nakatitig si Adina kay James. Nasa kaliwang bahagi ito ng Tai Chi Grand Temple. Nang marinig iyon ni James, kasama ang parehong mga kamay sa likuran, gumawa siya ng 2 hakbang pasulong. Para bang nasa malalim na pag-iisip siya. Tumingin si Adina sa kanya at naging kinakabahan, ngunit hindi niya ito ipinakita. Sa oras na ito, naging maingay sina Zayden, Zolani at Izert. James, mangyaring umalis tayo. Handa kaming umalis sa sekta ng Tai Chi. Mangyaring pabayaan tayo. Maaari mo ring alisin ang aming paglilinang at hayaan nating muling magkatawang tao. Masyadong masakit. Inaasahan kong maaari akong malaya. Habang nakikinig siya sa kanila, lumingon si James. Inis siya. Bakit kayo maingay? Bumalik sa Years 1 Genesis Bell. Wala ako sa kalagayan na alalahanin kayo. Nang magpalitan ang 3 Grand Patriarchs, nanlaki ang kanilang mga mata. Naging isang sinag sila ng ilaw at pumasok sa Years 1 Genesis Bell. Noon lamang sinabi ni Adina, Master, ano ang dapat nating gawin? Alam mo muna ang tungkol sa impormasyon. Sinabi ni James, ano ang iyong opinyon? Ito ay nakasalalay sa kung magkano ang ilaw ng langit na landas at Abelard na timbangin sa iyong puso. Bumantong hininga si Adina. Kung hindi sila mahalaga, hindi ka dapat pumunta sa 30 langit sa ngayon. Bagaman ginamit ni Wesley ang ilusyon upang lokohin ka, ang ilan sa kanyang mga salita ay totoo. Mayroong 5 mga powerhouse sa ranggo ng Yitro Declan sa 31 langit. Panipi. Nang marinig iyon, tinignan ni James si Adina ng malalim. Natatakot ka ba? Hindi. Mabilis na umiling-iling si Adina. Ibig kong sabihin. Inalis ni James ang kanyang kamay at inalis ang Years 1 Genesis Bell. Pagkatapos, tiningnan niya ang walang bisa. Ang magaan na makalangit na landas at ang aking asawa ay pantay na mahalaga. Dahil nakarating kami sa 30 langit, magiging awa na hindi pumunta sa 31 langit. Panipi. Itinaas ni Adina ang kilay niya. Plano mo bang pumunta? Tumawa si James. Mayroon akong sariling mga plano. Pagkatapos, sa isang alon ng kanyang kamay, nawala siya kasama si Adina. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6777. Sa tuktok ng isang bundok sa 31 langit, bilang isang sinag ng amethyst red light na may malevolent na enerhiya na sinaktan, isang bata at gwapo na nabubuhay na nasa isang itim na balabal ay lumitaw. Sa pagtingin sa malaking templo sa walang bisa na lumulutang sa itim at puti na gas, dahan-daang pinaliit ang kanyang mga mata. Naghanap ako sa lahat ng dako sa ibaba ng 31 langit ng Zymergy. Bakit palagi akong nagtatapos dito? Hindi ko ito nakuha. Ano ang ginawa ng aking kaibigan kay Yeria? Bakit niya ito hinahamak ng sobra? Nabuntis ba siya at iniwan siya? Ha. Sa sandaling ito, bilang isang sinag ng amethyst ginto na ilaw ay sumabog sa kanyang katawan, lumitaw si Herodias. Hoy, itigil ang gloating. Dahil natagpuan namin ang lokasyon ng magaan na landas ng langit, dapat nating iligtas siya. Kinuha, tiningnan ni Morgoth si Herodias na parang nakatingin siya sa isang halimaw. Baliw ka ba? Maraming mga powerhouse sa ranggo ng Xerxo Declan at ang ranggo ng Yitro Declan. Mayroong 5 mga powerhouse sa ranggo ng Soma Declan. Hindi ka ba naghahanap ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpunta doon? Natatakot ka ba? Pinaglaruan ni Herodias, patuloy mong sinasabi na nais mong tulungan si James na hanapin ang magaan na landas ng langit. Nakakahiya ka. Hindi nakakagulat na hindi ka kinikilala ni James. Pagkatapos, nagbuntong hininga si Herodias. Makasarili ka at duwag. Wala kang mga kaibigan sa buhay na ito. Ikaw ay isang malungkot na tao. Walang may gusto o minamahal ka. Sa huli, ikaw ang magiging pinakakinasusuklaman at kaaya-aya na pamumuhay na nasa Zymergy. Nang marinig iyon, naging galit na galit si Morgoth. Masama ka. Pagkatapos nito, hinawakan niya si Herodias ng kwelyo. Ang pagswing ng kanyang kamao, sumigaw siya, alam mo ba kung sino ang may kontrol ngayon? Paano mo ako pinapahiya at pinaglaruan ako? Nais mo bang mamatay? Gayunpaman, tinitigan siya ni Herodias. Hindi siya natakot, para bang nakatingin siya sa isang clown. Sa instant na iyon, nagyelo si Morgoth. Pagkatapos, itinulak niya palayo si Herodias. Hindi,
Ipinangako ko kay Truett na hindi ka hawakan. Hindi ka dapat masyadong lumayo. Mayroon akong ilalim na linya. Nang makita kong gaano galit si Morgoth, nag-click si Herodias sa kanyang dila. Ang iyong ilalim na linya ay pagiging sakam upang mabuhay at matakot na mamatay. Hindi ka tapat. Hindi. Galit na umungol si Morgoth, kung ang lahat ng aking lakas ay nakabawi, kahit nakalahati lamang nito, ang bungkos ng basurahan sa templo ng Tai Chi ay wala. Ngunit ngayon, mayroon lamang akong antas ng 8 demonyong katawan. Kung wala akong vector, mahirap para sa akin na pumatay ng isang powerhouse sa ranggo ng Soma Declan. Paano ko may save ang isang tao? Pagkatapos, may naisip siya. Tama iyon. Sinabi ko na tutulungan ko si James na hanapin ang magaan na landas ng langit. Hindi ko sinabi na gagawa ako ng aksyon. Nakuha niya ang pamana ni Emperor Yarden. Dapat siyang maging malakas ngayon. Hindi ko lang sasabihin sa kanya ang piraso ng impormasyon na ito. Panipi. Idiot, sabi ni Herodias. Naguguluhan, itinaas ni Morgoth ang kanyang ulo at sinulyapan siya. Ano ang ibig mong sabihin? Nag-aalinlangan ka ba sa aking katalinuhan? Ikaw, matalino. Sumingit si Herodias at sinabing, ang pagtabi ni James ay nagmumuni-muni sa pag-iisa sa ipinagbabawal na dugo ng Great Historial Land, kahit na siya ay lumabas mula sa pag-iisa, paano mo ito ipagbigay alam sa kanya? Maglalakbay ka ba sa mahusay na lupain ng historial? Kung ang light langit na landas ay pinapatay sa oras na ito, ano ang punto ng pagpapadala sa iyo ng piraso ng impormasyon na ito? Nang marinig iyon, sinampal ni Morgoth ang kanyang noo. Naintindihan niya ito ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6778. Pagkatapos, tinanong ni Morgoth, ano ang dapat nating gawin? Ang magaan na landas ng langit ay asawa din ni James. Tumingin si Herodias sa Tai Chi Temple sa itim at puti na gas. Kung talagang nais mong tulungan si James, maaari kong isantabi ang aking mga sama ng loob laban sa iyo pansamantalang at tulungan ka. Ikaw, lumitaw si Morgoth bago si Herodias. Kahit na anak ka ni Turta, nasa ika-9 na ranggo ng Zeklan. Ang iyong katalinuhan ay napakababa na hindi ito makapaniwala. Pinalitan ni Herodias, hindi nakakagulat na maaari ka lamang mabuklod kahit na ikaw ay malakas. Nawala si Morgoth para sa mga salita. Dahil ako ay anak na babae ni Turta, alam ko ang higit sa kalahati ng mga kataas-taasang nilalang. Sa Zymergy, tumalikod si Herodias at sinabing, kung maakit ko sila, maaari kang kumuha ng pagkakataon na pumasok sa Tai Chi Temple at iligtas ang magaan na landas ng langit. Nang marinig iyon ni Morgoth, naiilawan ang kanyang mga mata. Sa palagay mo ba ang 5 mga powerhouse sa ranggo ng Soma Declan ay napakadaling lokohin? Mahirap alisin ang magaan na landas sa ilalim ng kanilang bantay. Maaari lamang nating labanan. Pinahihit ni Herodias ang kanyang mga mata sa Morgoth. Huwag kalimutan. Bagaman mayroon ka lamang sa antas ng 8 demonyong katawan, espiritu ka pa rin. Maaari mong sakupin ang katawan ng light langit na landas. Sa ganitong paraan, maaari kang lumaban sa 5 mga powerhouse sa ranggo ng Soma Declan. Panipi. Kahit na hindi mo matatalo ang lahat, sa iyong bilis, maaari kang makatakas. Matapos pakinggan ang mga salita ni Herodias, pinatong ni Morgoth ang kanyang baba sa kanyang kamay at nahulog sa malalim na pag-iisip. Ang kanyang ulo ay patuloy na bumababa. Pagkatapos, may naalala siya. Agad, tumalon siya at binigkas, ngunit ang magaan na landas ng langit ay isang babae. Kung kukunin ko ang kanyang katawan, ang aking prestihiyo. Kalimutan ang iyong prestihiyo, ikaw ay isang pagtawa ngayon, sabi ni Herodias, kung talagang nais mong makipagkaibigan kay James, dapat mong tiisin ang kahihiyan. Napakahalaga ni James sa kanya. Hindi lamang sila magkaibigan, ngunit siya ang kanyang pag-asa para sa paghihiganti. Gamit ang nag-iisa, may magagawa siya para kay James. Pagkatapos, tinanong ni Morgoth, maaari kong alisin ang magaan na landas ng langit, ngunit paano ka makatakas? Ako ang anak na babae ni Turta. Ang pagbigkas ng bawat salita, sinabi ni Herodias, sa 30 langit, maaari kong gamitin ang kapangyarihan ng TIRTA. Ang kapangyarihan ay tataas din. Hindi ito magiging isang problema upang harapin ang mga powerhouse sa ranggo ng Xerxo Declan. Bukod, sila ay mga dating kakilala.
Papatayin ka nila, ngunit wala silang gagawin sa akin. Panipi. Nang marinig iyon, itinaas ni Morgoth ang kanyang ulo at huminga ng malalim. Hindi ka nakikilala kay James. Bakit mo isinasapanganib ang iyong buhay upang matulungan siya? Ano ang alam mo? Sumingit si Herodias at sinabing, sa pagkakaibigan at kabaitan ni James sa aking pamilya, kahit na kailangan kong dumaan sa mga panganib para sa kanya, hindi ako mag-atubiling. Pagkatapos, tiningnan niya si Morgoth. Bakit ko sinasabi ang lahat ng ito sa isang taong walang puso na katulad mo? Ginagawa mo ba ito o hindi? Panipi. Tumanggaw si Morgoth. Ginagawa ko ito, ngunit may kondisyon ako. Ano ito? Walang tiyaga ang tanong ni Herodias. Hindi mo masasabi na wala akong puso. Umungol si Morgoth. Maaari rin akong dumaan sa mga panganib para sa aking kaibigan. Si Herodias ay nakuha. Pagkatapos, malalim siyang tumitig sa Morgoth. Itago mo ang iyong sarili. Huwag hayaan silang matuklasan ka. Kung hindi man, mawawasak ka. Pagkatapos, humakbang sa isang itim at puti na ulap, tumungo siya patungo sa Tai Chi Temple. Kasabay nito, si Morgoth ay naging isang sinag ng amethyst red light at nawala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6779. Yeria, lumabas. Nang maabot ni Herodias ang walang bisa bago ang Tai Chi Temple, itinaas niya ang kanyang kamay at binawi ang gate sa harap ng templo. Sa susunod na segundo, sa Tai Chi Temple, 12 ng mga sinag ng amethyst gintong ilaw ang lumipad. Naging buhay sila sa walang bisa. Karamihan sila sa ika-9 na ranggo ng Zeklan. Kabilang sa mga ito, mayroong isang taong nasa gitna. Siya ay isang powerhouse sa ranggo ng Xerxodeclan. Sa isang kamay sa likuran ng kanyang likuran, tiningnan niya si Herodias na may pag-aalipusta. Sino ka? Sumingit si Herodias. Itinaas niya ang kanyang kamay. Dumiretso si Turtle Power sa lalaki. Kasunod ng isang malakas na tunog, ang gitnang may edad na tao sa tingga ay pinasabog sa walang bisa. Ikaw, ang taong nasa gitnang may edad ay nagngangalit, patayin mo siya. Sa susunod na segundo, ang 12 ng mga powerhouse sa ika-9 na ranggo ng Zeklan sa likuran niya ay lumipat ng sabay-sabay. Bago sila makagawa ng isang paglipat, pinalawak ni Herodias ang kanyang mga braso. Ang Turtle Power ay bumaril at agad na naging mga ilaw ng tibak na pumuno sa kalangitan. Kasunod ng ilang mga tunog, ang mga powerhouse sa ika-9 na ranggo ng Zeklan ay sumabog sa walang bisa. Wala rin silang pagkakataon na lumaban. Galit ang gitnang may edad na. Paano mo pinapatay ang mga tao bago ang Tai Chi Temple? Naghahanap ka ng kamatayan. Nang siya ay gumawa ng isang paglipat, isang sigaw na tunog mula sa Tai Chi Temple. Tumigil ka. Sa susunod na segundo, 5 sinag ng ilaw ng amethyst ginto. Pinigilan nila ang taong nasa gitnang may edad at naging 5 buhay na nilalang sa mga itim at puti na damit. Tumayo sila sa isang paalang na linya. Sa pagtingin sa 5 mga powerhouse na lumitaw, pinaliit ni Herodias ang kanyang mga mata. Hoy, mga dating kaibigan ko. Sa oras na ito, isang nakatatandang yumoko kay Herodias. Pagbati, Lady Herodias. Ako ay Xanthopos Kadir ng Surya Temple. Kasunod ng kanyang mga aksyon, ang natitirang bahagi ng 4 na mga powerhouse ay yumoko din. Pagbati, Lady Herodias. Ako ay Claude Avery ng Ananda Temple. Pagbati, Lady Herodias. Ako si Joshua Sloan ng Shivam Temple. Pagbati, Lady Herodias. Ako si Beatrice Sanchez ng Yamuna Temple. Pagbati, Lady Herodias. Ako si Zoyanes ng Yunara Temple. Nang makita kung gaano sila magalang, sumabog si Herodias sa pagtawa. Matagal nang nahulog ang sekta ng TIRTA. Hindi ako karapat-dapat sa gayong paggamot. Pagkatapos, ang 5 kataas-taasang nilalang ay natigilan. Ibinaba nila ang kanilang mga ulo. Lahat sila ay mula sa sekta ng TIRTA. Dahil sinakripisyo ni Turka ang kanyang sarili upang isil si Morgoth upang maprotektahan ang Zymergy, nawala ang sekta ng TIRTA. Hindi mahalaga kung ano, ang TIRTA ay gumawa ng isang pabor para sa Zymergy. Bukod, lahat sila ay mula sa sekta ng TIRTA. Nakaharap kay Herodias, kailangan pa rin nilang magpanggap na magalang.
Nakakakita kung gaano ka-awkward ang eksena, sinabi ni Herodias sa kanyang puso na dapat gawin ni Morgoth ang pagkakataong ito upang makapasok sa Tai Chi Temple at iligtas ang magaan na landas ng langit. Pagkatapos, upang bumili ng mas maraming oras para sa Morgoth, tiningnan ni Herodias ang 5 kataas-taasang nilalang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6800. Ngunit dahil nasa paligid ka, maaari kayong maging mga saksi, sabi ni Herodias. Ang 5 kataas-taasang nilalang ay nakuha. Nagpalitan sila ng sulyap. Ang pagbigkas ng bawat salita, sinabi ni Herodias, nagnanakaw si Yeria ng isang kayamanan mula sa sekta ng TIRTA, ang Turtle Pearl. Ibalik ito ngayon. Kailangan ko ito upang buksan ang gate ng Zyretia. Nang marinig ang pagbanggit ng Zyretia Gate, ang 5 kataas-taasang nilalang na una ay kalmado ay nabigla. Sa oras na ito, pinalawak ni Xanthocos ang kanyang mga mata at tinanong, Lady Herodias, ang ibig mong sabihin ay ang Zyretia Gate na makakatulong sa isang maabot ang ranggo ng Declan Mahayana. Sumingit si Herodias. Bigla, sumabog ang kanyang katawan. Bumaba siya sa lupa. Nang makita iyon, sumunod ang 5 kataas-taasang nilalang. Para bang natatakot silang mawala ang isang piraso ng impormasyon tungkol sa gate ng Zyretia. Sa sandaling ito, sa walang bisa kung saan sila mga sandali na ang nakaraan, isang sinag ng AMETHYSTRED light ang sumabog. Hindi pinapansin ang pagbuo ng Tai Chi Temple, dumiretso ito. Kasabay nito, sa Tai Chi Temple, ang mga powerhouse sa ranggo ng Yitro Declan na naiwan ay nakatingin sa babae sa kama ng Jade. Ang kanilang mga titig ay masungit. Ano ang isang magandang katawan? At ito ang kanyang orihinal na anyo. Kung maaari kong isagawa ang dalawahang paglilinang sa kanya, sulit na mamatay. Ano ang iniisip mo? Siya ang kayamanan na ginagamit ng kataas-taasang nilalang upang pinuhin ang mahusay na elixir ng historial. Sino ang nang-ahas na hawakan siya? Ang magaan na landas ng langit ay itinuturing na kalahati ng gobernador ng Yin, di ba? Ang pag-iwas sa enerhiya ng Zyretia ay talagang naiiba. Mas maganda siya kaysa sa mga nabubuhay na nilalang. Ano ang isang awa? 49 ay maswerteng. Kung mayroon kaming ganoong swerte, bago pa siya makapagsalita, isang sinag ng amethyst red light ang pumasok sa lugar na ito. Sa isang sulyap ng isang mata, nagyelo siya. Pagkatapos, kung saan lumipas ang amethyst red light, mag-freeze ang mga nabubuhay na nilalang. Walang pagbubukod. Sa susunod na segundo, ang isang walang kabuluhang sinag ng amethyst red light ay nakarating. Ito ay naging Morgoth. Haha, gaano kakatapang na iniisip mong hawakan ang babae ng aking kaibigan. Hindi ka karapat-dapat, kayo ay naghahanap ng kamatayan. Pagkatapos, lumitaw si Morgoth bago ang Jade Bed. Habang tinitingnan niya si Light Thea na nakahiga sa Jade Bed, ang kanyang mukha ay kumalas. Maaari ka lamang maging isang babae. Bakit ka dapat maging maganda? Hindi mo alam na maakit mo ang maraming mga hindi ginustong mga lalaki sa ganitong paraan. Mapapahirap ka sa aking kaibigan. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay. Ang isang sinag ng amethyst red light ay napuno ng ilaw. Nang umalis na siya, isang magandang pamumuhay na pumasok sa lugar na ito. Sino ka? Paano ka naglakas loob sa barge dito? Ang buhay na sigaw bago itapon ang isang taybak sa espiritu ni Morgoth. Gaano kakasiya siya? Ito ay isa pang magandang babae. Kinuha ni Morgoth ang amethyst gold sword energy. Kinamumuhian ko ang magagandang kababaihan. Pagkatapos, dinurog niya ang amethyst gold sword energy sa kanyang kamay. Gumawa siya ng isang kilos, at isang amethyst red halo na may malevolent na enerhiya ay lumipad mula sa kanyang kamay. Sa susunod na segundo, kinuha niya ang Light Thea at naging isang sinag ng amethyst pulang ilaw. Lumabas siya sa templo. May nag-alis ng magaan na landas sa langit. Pagkatapos, sumabog ang amethyst red halo na nilikha ni Morgoth. Ito ay naging hindi mabilang na amethyst red sword energies. Sa mga tunog ng muffled, pinatay nila ang lahat ng mga buhay na nilalang sa templo. Sa pamamagitan ng isang malakas na pagsabog, ang templo ay nanginginig. Kasunod ng pagkalat ng kapangyarihan ng AMETHYSTRED, gumuho ito.